Samantala, tumaas ng 200% ang bilang ng mga text at scam calls na naitatala sa bansa. Madeline Villar-Moratillo sa detalye ng balita. Umakyat ng 200% ang bilang ng mga scam calls at messages sa Pilipinas sa unang 8 buwan ng taon kumpara noong nakaraang taon. Sa ulat ng anti-scam app na Whoscall, naitala nila ang nasa higit 3 milyong text scams at higit 320,000 scam calls mula Enero 1 hanggang Agosto 15 ng taong ito sa pamamagitan ng reporting program ng kanilang komunidad. Sinabi naman ng GoGoLook, isang app developer, na karaniwang uri ng scam ang paghikayat sa mga tao na magrehistro sa phishing sites na nag-aalok ng peking gift cards o promotions, pagsusulong na mag-download ng apps mula sa mga hindi otorisadong sources, kombinasyon ng trabaho, pautang at investment scams at pagbili ng tech gadgets. Kasi ang mga scammers, kagaya nga ng sabi ni Jose kanina, nagpo-profile sila eh. So, in other words, meron na silang idea like you are a probable target for an investment scam. You are a probable target for a loan scam. Nagpatuloy ang mga scam sa kabila ng pagpapatibay sa SIM card registration law na inakalang solusyon laban sa mga scam. Pero sinabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na kahit paano nakatulong ang batas sa kailangan ng gobyerno para i-crackdown ang mga scam syndicates. Bakit kami nag-ooperate ngayon? Bakit ang PAOK, ang NBI, ang PNP, practically everybody, DTI, is running after people? Kasi meron na tayong pwedeng habulin. Peke man yun o hindi, at least yung data na yun will lead us to its origin. The record shows ang dami na nating nahuli. Isinusulong rin ng CICC ang amyenda sa SIM card registration law. Gayon din ang batas para i-regulate ang paggamit ng artificial intelligence, lalo na't marami sa mga scams ay gumagamit na sa teknolohiya. Madeline Villar-Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.